Sa isang masiglang baryo, kilala si Ricky bilang Ricky Raketero. Halos lahat ng tao ay may kwento tungkol sa kanya. Maaga pa lang, gising na siya. Bit-bit ang maliit niyang bag, handa na agad sa panibagong araw. Sa umaga, nagde-deliver siya ng mainit na ulam sa mga kapitbahay. Maya-maya, makikita mo siyang tumutulong magbuhat sa palengke. Kapag may nasirang bubong, siya rin ang tinatawag. At kapag may handaan, minsan siya pa ang extra sa programa. Hindi siya mapili sa trabaho. Para kay Ricky, basta marangal, ginagawa niya ng buong puso. Walang maliit na trabaho, lagi niyang sinasabi, sabay ngiti. Kahit pawisan at pagod, hindi nawawala ang saya sa kanyang muka. Palagi siyang magalang at handang tumulong kahit kanino. Sa baryo, siya ang kilala sa sipag at tiyaga. Ngunit para kay Ricky, hindi lang ito basta trabaho. Sa bawat racket na tinatanggap niya, may maliit na hakbang papunta sa kanyang pangarap. Isang simpleng buhay, oo. Pero sa puso niya, may malaking plano. Isang araw, hindi na siya mangangailangan maghanap ng racket. Araw at gabi, halos hindi humihinto si Ricky. Kapag may narinig siyang may kailangan, mabilis siyang tumutugon. Parang laging handa, laging may lakas, at laging may oras. Unti-unti, nakakaipon si Ricky. Maliit man ang kita sa bawat trabaho, pero kapag pinagsama-sama, nagiging sapat din. Sa tahimik na sandali, minsan napapangiti siya. Malapit na, bulong niya sa sarili. Balang araw, magkakaroon din ako ng sariling negosyo. Ngunit habang tumataas ang kanyang pangarap, lalong bumibilis ang kanyang takbo. Madalas, kumakain siya ng nagmamadali. Minsan, tinatapos ang araw na halos walang laman ng tiyan. Ang tulog niya ay putol-putol at kulang. Para kay Ricky, ang pahinga ay sayang sa oras. Habang kaya ko pa, tuloy lang, sabi niya. Hindi niya napapansin, unti-unti na palang nauubos ang kanyang lakas. Sa kanyang paghabol sa kinabukasan, unti-unti niyang nakakalimutan ang kanyang sarili. Maraming beses na sabay-sabay ang racket ni Ricky. Isang beses, sa pagmamadali niyang pumunta sa racket sa isang event, huli na nang mapansin niyang nakapolo siya sa itaas. Pero may nakasukbit pang martilyo sa bewang niya. Ngumiti siya at bahagyang natawa. Multipurpose po ako, sabi niya. Nagtawanan ang mga nakakita. Para sa iba, nakakatuwa lang iyon. Ngunit para kay Ricky, normal na iyon sa araw-araw niyang takbo ng buhay. Madalas mangyari ang ganitong mga eksena. Minsan, napagpapalit niya ang mga pangalan. Minsan, nakakalimutan niya kung anong trabaho ang uunahin. Para sa iba, nakakatawa at nakakatuwa si Ricky. Siya ang nagbibigay saya sa baryo. Ngunit sa likod ng kanyang mga biro, may pagod na hindi napapansin. Tahimik lang itong naiipon, unti-unti, palalim ng palalim sa kanyang katawan. Isang hapon, habang nagpapahinga sandali sa gilid ng kalsada, napansin ng kaibigan niyang si Marco ang kanyang kalagayan. Tahimik si Ricky. Hindi tulad ng dati na laging may kwento at tawa. Maputla ang kanyang mukha, mabagal ang kanyang galaw, at parang laging kulang ang lakas. Lumapit si Marco at umupo sa tabi niya. "Ricky, okay ka lang ba?" tanong niya. Ngumiti si Ricky, ngunit halatang pilit. "Ayos lang ito," sagot niya. Hindi kumbinsido si Marco. "Napapansin ko kasi, parang sobra ka na. Hindi ka na nagpapahinga." Sandaling natahimik si Ricky. Tumingin siya sa malayo, parang may iniisip. "Sayang ang oras sabi niya. "Habang kaya ko pa, kailangan kumayod." Huminga ng malalim si Marco. "Ricky, hindi ka makina. Kahit gaano ka kasipag, may limit ang katawan." Ngunit ngumiti lang ulit si Ricky. Tumayo siya at inayos ang kanyang gamit. "Sanay na ako," sabi niya. "Kaya ko pa." At muli, naglakad siya papunta sa susunod niyang racket. Tila hindi pinapansin ang paalala ng kanyang kaibigan. Isang mainit na araw, abala si Ricky sa isa na namang racket. Nagbubuhat siya ng mabibigat na kahon sa likod ng isang tindahan.
Pawis na siya, ngunit tuloy pa rin sa trabaho. Mabilis ang kanyang galaw, parang hinahabol ang oras. Ngunit bigla, may kakaibang naramdaman si Ricky. Umiikot ang kanyang paningin, parang lumalabo ang lahat sa paligid. Huminto siya sandali at hinawakan ang kanyang ulo. Sinubukan niyang humingan ng malalim. Okay lang to, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi na siya sigurado. Nang muli siyang tumayo, biglang nanghina ang kanyang tuhod. Hindi na niya kayang balansin ang kanyang katawan. Sa isang iglap, bumagsak siya. Nagulat ang mga tao sa paligid. Agad silang lumapit at tumawag ng tulong. Hindi na muling namulat si Ricky sa lugar na yon. Nagising siya sa ospital, tahimik. Maputi ang paligid. May nakakabit na dextrose sa kanyang kamay. Mahina ang kanyang katawan. Tuyong-tuyo ang kanyang labi. Sa unang pagkakataon, wala siyang magawa kundi humiga at magpahinga. Ilang araw na nakahiga si Ricky sa ospital. Walang raket, walang trabaho, walang kita. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti ring nauubos ang kanyang ipon. Hindi ito napupunta sa pangarap na matagal niyang iniipon. Sa halip, napupunta ito sa gamot at bayarin sa ospital. Tahimik siyang nakahiga, nakatingin sa kisame. Walang ingay, walang tawag ng trabaho, walang nagmamadaling oras. Ngayon lang niya naranasan ang ganitong katahimikan. Ngunit imbes na kapayapaan, may bigat siyang nararamdaman. Naalala niya ang bawat racket na tinanggap niya, ang bawat pagod na hindi niya pinansin, ang bawat pagkakataong pinili niyang huwag magpahinga. Naalala niya ang mga araw na halos hindi siya kumain, ang mga gabing kulang ang tulog, ang mga sandaling pinili niyang ipagpaliban ng pahinga. Akala niya noon, sapat na ang sipag at tiyaga. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang naiintindihan. Pinag-ipunan ko ito, pero ako rin ang nauubos. Mahina niyang bulong. Napatitig siya sa kanyang mga kamay. Mahina, pagod, at wala ng dating lakas. Doon niya nakita ang katotohanan. Hindi lang pera ang dapat iniipon. Hindi lang pangarap ang dapat hinahabol. Kailangan din alagaan ang sarili. Dahil kung mawawala ang kanyang lakas, paano niya maaabot ang kanyang mga pangarap? Sa katahimikan ng sandaling iyon, may nabuo sa kanyang puso. Isang bagong pag-unawa at isang bagong simulan na naghihintay. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang nakauwi si Ricky sa baryo. Mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga tao. Ngunit may napansin sila, may pagbabago na sa kanya. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na siya sabay-sabay tumatanggap ng trabaho. Ngunit nananatili ang kanyang sipag. Maaga pa rin siyang gumigising. Naghahanap pa rin siya ng raket. Ngunit ngayon pinipili na niya ang kaya lang ng kanyang katawan. Kumakain siya sa tamang oras. Hindi na niya nilalaktawan ang pagkain. Kapag pagod, marunong na siyang tumigil at magpahinga. Minsan, uupo siya sandali at hihinga ng malalim, isang bagay na dati niyang hindi ginagawa. Ngumiti siya habang tinatanggap ang isang bagong raket. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmamadali. Hindi na niya hinahabol ang oras. Dahil alam na niya, hindi nasusukat ang sipag sa dami ng trabaho, kundi sa tamang paraan ng paggawa nito. Si Ricky ay masipag pa rin. Ngunit ngayon, may balanse na. At sa wakas, ang kanyang pangarap ay hindi nakapalit ng kanyang kalusugan, kundi kasama nito. Magandang magsumikap at mangarap sa buhay, ngunit huwag mong kalimutang alagaan ang iyong sarili. Ang pera ay maaaring kitain muli, pero ang kalusugan, kapag napabayaan, mahirap ibalik. Magtrabaho ka ng may sipag at puso, pero bigyan mo rin ng halaga ang pahinga at tamang oras. Gawin mo kung ano ang kaya mo, at magtiwala na ang Diyos ang magpapala sa iyong pagsisikap. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng iyong kinita, kundi sa kung paano mo inalagaan ang sarili mo habang inaabot ang iyong mga pangarap. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.